Bigla daw kambyo, nag-iba daw ng tono etong abogado ni Bato de la Rosa nang malaman nga niya na pwede siyang madiin na nagtatago ng wanted kapag nag-issue na nga, kapag inilabas na ang warrant of arrest ng ICC laban kay para kay Bato de la Rosa. Nag-iba daw ng tono. Yung picture na kumakalat ngayon sa social media, yun daw ay lumang picture nila ni Bato. Nag-meeting daw sila noong May something. Anyway, May certain part of May, kung anumang araw ng May iyon. Pero ang tanong kasi ng mga kababayan natin, noong May na yon, ano ang connection mo kay Mr. Bato de la Rosa? Bakit meron kayong meeting? Kailan-kailan mo lang naman siya naging kliyente? Kailan-kailan ka lang naman niya naging abogado? Noon nga na mabalitaan na meron ng ICC warrant of arrest, etong si Bato de la Rosa. Ngayon, dahil na corner, at mukhang nanganganib na madamay sa kaso etong si Terion, etong abogado ni Bato de la Rosa. Aba, ngayon isisisi sa mainstream media na hindi daw naintindihan. Hindi daw na-interpret ng maayos ng mainstream media yung kanyang ipinost na larawan kamakailan nga nakasama si Bato de la Rosa. Yun daw, uulitin natin, ay luma na. Yun daw ay luma na. Meron pong paliwanag si Attorney Falces tungkol nga dito sa pwedeng kasangkutan, pwedeng kahinatnan na itong pagtatago. Tila ba tinutulungan na itong si Terion? Alam niya kung nasaan si Mr. Bato de la Rosa. Ang sinasabi po ni Attorney Falces, hindi pwedeng i-deny na itong si Terion na alam niya ang pinagtataguan ni Bato de la Rosa. And if an ICC warrant does exist and the government requests for the cooperation of Attorney Terion in locating his client, he should be able to say where the senator is. Otherwise, pwede siyang madamay. He would be obstructing justice. Alam na. Kaya naman daw pala, etong si Terion ay biglang nag-iba ng tono at justify at kumbaga ay nagsinungaling na etong litrato na kumakalat ngayon sa social media, nakasama nga niya si Mr. Bato de la Rosa ay luma na.